Sa ngayon naman po, gaya ng kanina, tutuloy ko lang po yung tutorial natin regarding sa ating features na photocopier, yung Konica Minolta Visual C360 series. So sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano naman natin lilinisan or papalitan yung ating drum at saka blade dun sa ating imaging unit. Yan. So ganito lang po siya. Unang-una, yung front door po ng ating photocopier, open nyo lang siya, may hawak, may handle po sa kabilaan. Open nyo lang po yan. Tapos makikita nyo na po dito, meron siyang waste toner tank. So kailangan nyo munang tanggalin yan bago nyo matanggal yung kanyang drum unit. So tanggalin natin, meron lang siyang dalawang clip sa kabila. Itong kulay blue na ito, yung dalawa. So press mo lang siya, palabas, yan. Mag-unlock po yung ating waste toner tank. So ito po yung drum unit niya, apat po yan. So same YK po, black, cyan, magenta, at saka yellow. So lahat po yan, magkakaparehas lang naman po ng design nyo. So kung mapapansin nyo, yung mga lock, isa lang din naman siya. So try natin muna yung kasi isa lang naman yung imaging yan. So isang lang, titingnan natin kasi wala naman silang pagkakaiba. So tanggalin natin yung sa black. Yan. Itong kulay blue, ito lang yung nagsisilbing lock ng ating drum unit. So i-push lang natin ito pababa. Yan. Mahatak na natin yung ating drum unit. Okay? Paghahatak natin ng ating drum unit, alalayan lang natin, kukuhanin na natin. Ito na po siya. So, ang gagawin lang po natin, isarado na natin ito. Tapos, lagay ko lang dito. Yan. Bigyan po natin ng isat po natin na maayos yung ating drum unit para mas madali po ninyong makita. Wait lang ha. So, yan po. Focus na lang natin sa ating drum unit para mas madali po natin maituro. So, unang-una nating tatanggalin, ito po yung imaging unit natin, yung drum unit. Pwede siyang tanggalin right or left, depende sa inyo kung saan nyo gusto unahin. So, sa side na to, mapapansin nyo, meron lang siyang tatlong screw. 1, 2, 3. So, tatanggalin lang po natin yan. Kung maglilinis lang po kayo, huwag niyo pong hahawakan yung mismong drum natin. Kailangan sa housing lang po tayo hawak ng ating imaging unit. Yan. Tapos, meron po siyang, ito, yung kulay black na to. Nakaano lang po yan. Iikutin nyo lang siya, hawakan nyo yung dulo ng drum. Tapos ikutin lang siya pa kanan. Yan. Tapos, saka nyo siya matatanggal. Itong part na to. Hatakin nyo lang po siya. Ganun pa rin, hawakan nyo pa rin yung dulo ng drum unit nyo na makisil para hindi po malaglag agad. Yan. Ito lang po yung pinaka-drum, lock ng ating drum unit. So yan, pag mula dyan, pwede na natin tanggalin yung ating mismong drum. Okay? So, hawakan nyo lang itong bakal na to. Tapos yung kabilang side, hatakin nyo na siya. Yan. Kung maglilinis lang naman po kayo ng drum, so pwede yung lang to, balutin lang ng papel. Yan, babalutin lang natin ng papel. Tapos itabi nyo lang po pagka naibali na ng maayos. Sa ngayon, ito po ingatan nyo lagi, kung mapapansin nyo, meron siyang kulay white na gear, maliit lang po yan. Ito po. Ito sana nakikita po natin ng malinaw. Ito, ingatan nyo po yan. So tatanggalin po natin yan. Kung meron kayong flash screw, sundutin nyo na lang. Yan, ganito lang po siya kaliit. Yan po. So ingatan nyo po yan kasi yan po yung drive ng kanyang waste papunta po sa ating waste toner tank. So pag nasira po ito or yung kanyang lagayan dito sa baba, nagko-cause po yan ng problema doon sa ating imaging kasi nababara po yung kanyang recycling. Yan. So tabi nyo lang din po. Ingatan nyo lang na huwag mawala. Okay? After po nun, pag nakuha na natin itong side na to, natanggalan natin yung lock, dito naman po tayo sa right side. Ito. Ganun lang din, unahin nyo tanggalin itong kulay white na to. Ito po yung cleaner ng ating primary. Yan, tatanggalin nyo lang to.
Okay, nakalock lang naman to, yan. Push nyo lang pataas tong lock, naka-clip lang po yan. Ito. Yan. Tapos, pwede na natin tanggalin yung ating screws na nakakabit. Tatlo lang din pong tatanggalin natin. 1, dito, isa. Yan, tapos dalawa. Tapos sa ilalim. Yan, yung pangatlo po natin. Okay? So, tanggalin muna natin to. Yan. Pagkatanggal po natin ng tatlong screw, guys, yung tatlong screw po na to, medyo kakaiba to kasi medyo mahaba siya compared doon sa ating mga regular na screw. Yan, ito yung mga normal screw natin. Ito. Mas mahaba po siya. Okay, yung para dito po yan sa may kulay blue. Okay, yung mahaba, yung para dito sa kulay blue. Tandaan niyo po yan. Okay. Tapos dito naman, meron din siyang tatlong screw para matanggal natin itong isang lock. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, yan lang din tatanggalin natin. Kung halimbawa ang papalitan nyo lang naman ay drum, hindi nyo na po kailangan tanggalin to. Pero kasi papakita ko sa inyo kung paano pinapalitan yung cleaning blade natin or paano lilinisan. Kaya papakita ko na po sa kung paano siya kakalasin. Okay, natanggal na po natin yung ating tatlong screw. Okay, dito naman sa dalawang screw na to, yung tinanggal natin, iba din po yung itsura niya. So ito din po siya, medyo bilog yung dulo. Yan, tapos meron siyang bushing. Spacer, yan. Parehas po sila, dalawa. Okay. Ngayon, hatakin nyo lang po ito. Yung kulay black na to. Yan. Ito lang po yung silbing lock ng ating primary charge para matanggal po natin. Okay. So, pag natanggal nyo na yung lock, kabilaan, okay, ganito na po yung itsura niya. So, ang gagawin nyo na lang, i-push nyo lang to sa may area na to. Itong silver plate na yan, dalawa. I-push nyo lang ng konti. Yan, mapapansin nyo. Push lang natin ng konti. Yan, tapos hawakan nyo na yun dito. Sa may gilid. Pag nahawakan nyo na yung gilid, hatakin nyo, pataas. Ito po, matatanggal natin yung primary natin. Okay? So, may guide po sa kabilang side. So, yun lang. So, ano lang natin, alalayan lang natin. So, ito yung primary charge po. Yan. So, ito minsan po, nadudumihan to, lalo na pag halimbawang nasira yung ating cleaning blade, minsan tumatapon na po dito yung toner po. Nagkakaroon siya ng mga spot na nadudumihan. So, ang gagawin nyo lang, kung gusto nyo linisan to, kung meron kayong paintbrush, pwedeng i-paintbrush nyo na lang. Kung may blower, i-blower nyo na lang. Ngayon kung wala naman at saka sobrang dumi na pati yung sa loob, gusto nyo kalasin, pwede naman po. Gagawin nyo lang, etong side na to, eto, yung bandang dulo nitong kanyang cleaner, mayroon siyang nakaklip na lock. Eto. So ang gagawin nyo, hatakin nyo, ano nyo lang yan, hatakin nyo lang yan, tapos matatanggal nyo na to, yung pinaka-plate nya. Yan. Ito po. Kasama po ito doon sa ating primary charge po. Yan. Ngayon, para linisan yan, kailangan nyo lang dyan ay, kung meron kayong metal polish, mas maganda i-polish po natin. Okay? Lagay nyo lang yung polish dito sa isang kapirasong basahan. Kung meron kayong lalagay nyo lang yung polish. Tapos pag nilagay nyo, nasa kanyo lang po ipupunas dito. Hanggang sa kumintab po siya. Or mawala yung kanyang dumi. Ganyan lang po yung paglilinis. Ingatan nyo lang po na huwag po siyang matupi. Or magkaroon ng ma-deform po yung ating primary plate po. Yan. Ganon din po sa loob. Ito. Sa part na to. Sa loob, meron po siyang plate na maliit din po na charged parang pinaka-corona charge niya. Dahil yan. Ngayon minsan hindi naman kailangan kalasin.
Kahit ano na lang po, bugahan nyo na lang kung meron kayong blower or kung wala naman, paintbrush nyo na lang or kaya punasan. Pero kung kailangan talagang linisan, ganun lang din pong gagawin nila. Ito, yung clip na to, sa dulo, hawakan nyo siya kabila ang side. Yan. Kasi push nyo lang siya hanggang sa makuha nyo siya. So, dun sa ano na, di Ayan. natapos yung course na yan, eh. Ito po yung pinaka-plate niya. So, pwede rin po natin kuhanin yan. Yan. Ingatan nyo lang po na huwag mawala itong plate niya, itong contact. Okay, tapos atakin na po natin to. Ngayon, minsan kung nahirapan kayo tanggalin yung ano, yung ito, yung pinaka-corona ano niya, plate. Pwede nyo unahin tanggalin muna yung ano, yung itong cleaner. Pero kung okay pa naman yung cleaner nyo, kahit hindi mo natanggalin kaagad, hatakin mo na lang siya. Yan. Kasi minsan pag tinanggal mo naman yan, nadideform o kaya nasisira yung kanyang foam sa loob. Ito yung cleaner na to. Yung kulay white. Kung mapapansin nyo sa loob, ito, mayroon kayo siyang foam. So para ikakabit mo ulit yan, push mo lang ito ng konti. Yung kulay white. Yan. Yan, ma-unlock lang po natin. So diyan mo lang din ipapatong yung pinaka ano natin, yung pinaka corona plate niya. So ganun lang po. Okay? So kung gusto mong tanggalin naman yan, wala din problema kasi minsan nalulusaw talaga yung loob niyan. Pwede gusto mong palitan o kaya minsan tinatanggal na lang din man kung halimbawa hindi na talaga repairable. So pwede naman tanggalin, iikutin nyo lang siya. Yan. Tapos matatanggal nyo na siya. Mahiwalay niya dito. So kung talagang gusto nyo linis na linis, so tanggalin tayo yung itsura ng ano, pagkakalas nyo. Tapos kung halimbawa gusto nyo hugasan, okay lang naman po. Ang importante, bago nyo siya ikabit, talagang tuyong tuyo. Wala po tayong makikitang tubig pa dun sa ano. So punasan lang natin to. Yan. Pati yung loob, kasi kadalasan yan din lang naman yung madumi. Yung pinakaloob, wala kayo nakapirasang basahan, tapos siya ay pupunas na. O yun yung gusto nyo hugasan nyo lang sponge or ano, or tela, yung pangpupunas nyo. Okay? So yan, pag naikabit nyo na, nalinisan nyo na maayos, ganoon din po, unahin natin ikabit yung ating corona cleaner. Yan, to, yung pinaka primary cleaner natin. Okay. So ang gagawin nyo lang, same process lang po. Papasok nyo muna to. Yan. May guide naman po yan, so ikutin nyo lang siya. Okay? Yan, ganyan lang po siya, tapos ikutin nyo lang ng konti. Tapos subukan nyo munang hatakin kung hindi siya sasabit. Okay? So yan, okay na po. So ang gagawin naman natin, ilalagay na natin. Guys, meron tong spring sa dulo, baka kasi minsan, baka mawala. Ingatan nyo din po. Okay, ganyan lang po siya. Pasok ka na sa link? Saan? Okay? Tapos, pagkatapos po niyan, pasok lang natin itong ano, Tapos nakikinig na kayo sa yung primary plate natin. Yan. Lagay lang natin dito. Pinasa ko yung pinasa ko sa'yo. Yan. Yan, pasok lang po natin to sa part na to. Tapos, saka natin ilagay yung kanyang contact. Okay? Pasok lang po natin yung contact. Dahan-dahan lang po. Baka... Yan. Ingat-ingatan nyo lang po ito. Baka kasi mawala siya. So, kailangan laging nakatabi yung mga parts na tinatanggal nila. Kasi kahit ang pinakamaliit na part nito, ay sobrang importante po. Okay? Kasi kakabit na natin. Ito lang yung dulo niya. Yung part na to. Yan. Sana malinaw po nung nakikita. Yan. Tapos, meron siyang ano, may pagkakabitan siya dito sa loob. Yung contact niya. Yan. Sa may contact niya sa loob, ito. Medyo hindi po ganun kalinaw na nakikita. Pero nandito lang po. Yung contact na to kanina. Ito. Yung silver plate na yan, may contact po yan sa loob. So yun lang po yung sasabitan natin. Okay. So papasok nyo lang. Medyo mahirap pong ikabit. Kaya tsasagayin nyo na lang siya. Kung lalo na kung medyo malabo yung paningin natin. Bumili po kayo ng MGI na ating
Shoutout po sa mga ka-MGI natin dyan. Yan. Pag naikabit na po natin ng maayos, yan, nahatakin nyo lang. Nagaya yan. Tapos, make sure nyo lang po na nakapasok yung ating plate doon sa may sa may cleaner. Kasi pag halimbawa hindi siya nakapasok, yung foam po yung tatamaan niya, mapupunit po yon. Halimbawa naipasok nyo na, eto dito sa may kulay white na to, yung may foam. Yan. Ano mo na para make sure na hindi na siya matatanggal, i-lock nyo na po itong kulay white na to. Yan. Ilalak nyo lang siya para hindi na siya makalabas o makawala. Okay, tapos saka nyo kakabit yung saka nyo ikabit yung kanyang spring. Yan. Yung spring nito, meron din siyang maliit na butas dito sa may dulo ng kanyang blade. Yan, kabit nyo lang siya. Para lang kayo nag-ano ng sinulid nito, tsaka ng karayom. Okay, tapos ito po, yung pinaka-lock naman niya na pinagkakabitan po ng ating spring. So, ikakabit lang natin yung ating spring. Yan. Okay. Yan na po. Yung spring at saka yung ating corona plate po. Yan. Tapos, atake nyo lang siya. Pasok nyo lang. Yan. Pag naipasok nyo na, saka nyo lang hatakin yung yung plastic na pinaka-guide niya palabas. Yan. Yan po. Tapos i-check nyo pa rin kung hindi sasabit yung natin yung cleaner. So susubukan nyo siyang linisan. Okay. Ngayon pag naikabit na po ng maayos, sunod na natin ikakabit ay itong primary plate natin. Yan. So, ganun lang din. Hindi naman kayo malilito kasi yung kabilang side niyan, medyo malapad yung butas. Yan. At saka yung kabilang side, maliit lang. Yan. Mapapansin nyo, magkaiba sila ng shape ng butas nila. Okay? So, yung dito sa may kabilang side, yung malapad, ito lang po, tandaan nyo lang lagi, naka face up po itong may plastic. At saka may pinaka-cleaner ng drum din to eh. Yan. Tapos ilalagay nyo lang dyan. Okay? Okay. So yan. Ikabit na po natin yung ating primary plate po. Okay. So ngayon, yung sa may cleaning blade naman po tayo. Okay. So yung cleaning blade po natin sa part na to, bali 3 screw po yung kailangan natin tanggalin. Yan. 3 screw lang po siya. So yan. Tanggalin lang natin. So yan. Natanggal na po natin yung ating 3 screw na nakalagay dito. Okay, tapos ang gagawin nyo na lang, kung meron kayong panundot, sundutin nyo lang yung kabilaang gilid. Yan, sa part na to, at saka sa part na to, para mahatak nyo yung cleaning blade. Yan. Hawakan nyo lang siya. Ito po, yung side na to. Tapos pwede siyang galaw-galawin na lang. Or kung hindi naman, pwede yung sundutin din yung kabilang side para hindi kayo mahirapang kuhanin. Okay. Ganyan po. So ito yung cleaning blade po natin. Okay guys, available po ito sa amin sa Cover Online po. Pwede ko kayong mag-chat or mag-text, tumawag sa ating sales po or sa ating technical hotline natin. Tapos ito po, yung area na to, mapapansin nyo, pwede po itong linisan. Yan. Kung may blower kayo, i-blower nyo. Kung wala naman, paintbrush, tapos punasan nyo na lang po. Okay. Yan. Tapos make sure lang na hindi siya mababasa or kasi may foam po dito sa gilid to. Pag nabasa po yan, kakapit po sa ating toner. So mamumuo po yun, possible na makasira ng ating drum saka ng ating blade. Okay. So pag nalinisan nyo na po siya, ganun lang, iakabit na natin yung ating cleaning blade. Ito.
Ganun lang siya. Kung halimbawang magpapalit na kayo ng cleaning blade, so brand new na yung kakabit nyo. Pero kung maglilinis lang naman kayo, so yun lang, punasan nyo lang yung cleaning blade natin. Pwede nyo hugasan kung gusto nyo. Pwede nyo hugasan yan. Make sure lang na pagkat bago nyo ikabit, is tuyong-tuyo talaga. Yan. Pag kinabit po natin, same pattern lang din po. Unahin lang natin to. Yan. Tapos yung tatlong screw. Yung tatlong tornilyo niya, kung ako sa inyo, pag halimbawa magkakalas kayo ng parts by parts, kung ano yung tornilyo ng bawat piyesang tinanggal nyo, idikit nyo sa kanya, or itabi nyo sa kanya yung mga tornilyo niya. Kasi magkakaiba po talaga sila ng itsura ng tornilyo. Okay? Minsan kasi, halimbawa, naigabit mo dyan, mahaba masyado, may sira po yung pinaka-ano niya, malulos po yung pinaka-trade ng ating housing. So, kailangan tama po yung mga tornilyo yung kakabit natin. Okay? So, yan. Pag naigabit na natin yung cleaning blade, tornilyohan lang natin. Yan. Guys, yung tornilyohan po na ito, medyo makakaiba din po yung kasi mas okay sana kung meron kayong maliliit na screw or mas maninipis para naipapasok ka agad. Yan. Or kaya ibaon nyo muna yung mga screws, yung mga tornilyo bago nyo siya ikutin. Okay. So, nakabit na po natin yung ating tatlong tornilyo. Okay? Yan. Dalawang gilid, saka meron sa gitna. Okay, pagkatapos po niya, nakakabit na po natin yung ating primary charge. Diba? So, ganun lang din. Diba kanina, yung inuna natin, hinatak natin pa ganun. Tapos saka natin hinatak palabas. Ang gagawin nyo naman ngayon, uunahin nyo naman to yung part na to. Yung may guide na part. Okay? So, unahin naman po natin yan. So, ang gagawin nyo, may guide naman siya sa area na to. So, ipapasok nyo lang to. Yan. Tapos, sundan nyo lang yung guide. Tapos, saka nyo siya i-lock dito sa kabilang side. Yan. Okay? So, yan. Pag naikabit nyo na yung kabilang dulo, naipasok nyo na sa part na to. Ito yung sa may end part ng ng kanyang cleaner. Susunod nyo na lang yung dito. Actually, may guide din naman siya. Susundan nyo lang yan para may pasok nyo na maayos. Okay? Yan. Magkatapos, pag naipasok nyo na, saka nyo siya i-push. Yung part na to, i-push nyo lang siya para umabot na siya hanggang dito sa dulo. Yan. I-push nyo lang to para may alak nyo na maayos. Yan. Tapos, pag naikabit na natin yan, pwede nating unahin ikabit itong part na to. Okay? Itong part na to, unahin na lang natin. So yan, ganun lang din. Unahin mo lang, hatakin mo lang ng konti itong yung pinaka-cleaner niya. Kasi meron siyang butas dito sa may sapin sa lock ng ating drum. Dito mo lang siya ipapasok. Yan. Yan. Ngayon na po siya. Pasok mo lang ng ganyan. Tapos, yung dalawang screw niya ulit, sa part na to, yung meron po mga spacer na dalawa. Okay, mapansin nyo, may spacer po siya. Medyo hindi lang masyadong kita siguro. Yan. May dalawang spacer po yan. So yan, kakabit natin dito. Okay, pag naikabit na natin yung dalawang screw dyan, kabit naman natin itong isang maliit na screw. Yan. Dito naman sa may bandang lower side niya. Ito po, sa pinakamaba na to. Okay, bali sa part na to, yung pinaka drum lock natin is tatlong tornilyo din yung kailangan nyo tanggalin or ikabit kung sakaling mag-ano kayo. Maglilinis kayo ng drum unit. So, ganun din.
Pwede na natin ikabit to, yung kulay blue na lock. So yan, ganun lang din. Unahin mo lang ditong cleaner na may pasok. Yan. So yan lang. 3 tornilyo ulit. Yung tornilyo na itong kulay blue, gaya na sinabi ko kanina, yung mahaba siya. Okay. Yan. Pag naikabit na po natin yung 3 tornilyo ng kulay blue na lock natin, so pwede nang ikabit to or kahit pinakalas mo lang ikabit. Ang ikakabit naman natin ngayon ay ito, yung pinakamaliit na gear. Okay? So papasok mo lang siya dito. Yan. Nakikita po ba natin? Yan. Pasok lang natin. Or kaya kung medyo nahirapan kayo, pwede nyo mo gamitan ng flat screw. Ganito, tapos i-guide nyo na lang siya para may pasok nyo na maayos. Okay? Ngayon sa may drum naman po, yung pinaka-last part natin. Kaya nang sabi ko kanina, kung maglilinis lang kayo, babalutin nyo lang siya. Or kung gusto nyo palitan, kung talagang kailangan ng palitan, ang pagtatanggal naman po sa kanya ay dito. Meron lang po siyang silak sa part na to. Ayan, kailangan nyo lang ng negative screw. Ayan, ingatan nyo lang po na huwag tumalsik or mawala yung kanyang silak. Yan, kung meron po kayong basahan, mas maganda na ibalot nyo para hindi po siya tumalsik. Yan. Or kaya kahit tumalsik man siya, masasalo nyo lang din. Yan, kagaya nyan. Ito po, silak lang po siya. Okay? Tapos, sa kabilang side naman po niya, dito po, sa part na to, meron siyang maliit na pin. Yan po. So, ingatan nyo lang din po ito na huwag mawala. Yan. Pinakamaliit lang na pin. Okay, tapos tanggalin na natin yung pinaka bakal niya sa loob. Hatakin lang po natin. Yan. Okay, ito lang po siya. Kasi ito na po yung drum natin kung gusto niyo nang palitan. Ngayon, kung gusto niyo linisan kahit hindi niyo naman kalasin yan, linisan niyo lang, punasan niyo lang siya. Or kung hindi naman, kahit ano na lang, bulawin na lang. Huwag lang masyadong magagasgasan. Basta, eto kung talaga palitan na, pwede mo siyang hawakan kahit saan. Pero kung good pa naman siya, okay lang, nahawakan niya bandang gilid lang, ganito, para safe lang siya, hindi lang siya mahawakan yung bandang gitna, para hindi siya nagkakaroon ng mga print marks doon sa copy natin. Okay? So yan, balik na natin. Ngayon, pag kinabit nyo siya, unahin nyo yung part na to. Ito po. Yan, yung may kabitan ng silak. Okay, unahin nyo yan. Yan. Okay. Tapos, bago siya isagad, ilagay muna natin yung pin. Ito. Kabit muna natin yung pin. May guide din naman siya. Yan. Yan. Pagka okay na, nakapasok na yung pin dun sa guide niya, pwede mo na hawakan yung kabilang gilid. Ganun ulit. Ingatan nyo lang po kasi minsan tumatalsik yung silak, baka mawala po. So, hawakan nyo na maayos. Make sure nakakapit siya. Yan. Okay. So, yan na po. Nakano dyan ng silak. So, kung meron kayong long nose, or kahit negative, pwede naman sa negative, pero mas safe kung meron kayong long nose po. Yan. Silin nyo lang siya para hindi siya mahirap ikabit. Okay? Minsan kasi pag ginagamitan ng ganito, pag dinidiyan mo lang, minsan may tendency na tumalsik. So, mas okay pag ganito. Okay? Yan. Pag naikabit na natin ng maayos ng drum, or kung napalitan na natin yung drum, ikabit na po natin. So, ganoon lang din po. Unahin natin ikabit yung part na to, yung may silak. Dito sa may guide niya. Okay? Sa may kulay blue na lock. Pasok niya lang siya. Yan. Tapos, nandito na yung kulay white na gear na maliit. Saka natin ikakabit yung kanyang isa pang lock. Yan. Ito yung pinaka-rear lock niya. So, yan. Kabit lang natin. Hindi naman kayo mahirapan kasi may guide na rin siya. Pag ikakabit na natin. So, ganun pa rin. 3 tornilyo ulit. Yan. Yung tinanggal natin 3 tornilyo. Ikakabit lang natin yan.
Guys, kung napapansin nyo, yung hawak ko lagi ng drum unit ay sa housing lang. Laging sa housing lang po kayo hawak. Okay? Pwede nyo hawakan dito sa may area na to. Basta wag lang lalapat yung inyong palad or yung inyong daliri dito sa may drum nga mismo. Or kaya kung hawakan nyo, hindi nyo sinasadya, kumuha na lang kayo ng, ng toner, tapos ilagay nyo sa may kapirasong tela. Okay? Tapos saka nyo ipunas doon sa mismong drum. Lalo na doon sa spot na kung saan may lumapat yung inyong daliri o yung parte ng palad nyo. So ikutin nyo, yun lang siya. Punasan nyo lang ng maayos. Okay? Tapos pag nagkabit na natin yung tatlong tornilyo, ikakabit na natin to. Yung tinanggal nating pinaka-drive guard niya. Okay? Okay. Yan. Pag nakikabit nyo na, subukan nyo na pong ikutin kung may ikot na maayos. Okay, ganyan. Ngayon minsan po, pagka brand yung kinabit nila, lalo na doon sa cleaning blade, brand nyo, tsaka brand nyo din yung drum nila, mas okay po na gawin, lagyan nyo ng powder yung ibabaw ng ating drum, o kaya full boss, kung may full boss, i-ano nyo lang sa part na to, lagyan nyo ng konting full boss para pag inikot nyo siya, ay smooth lang po. Yan. Kaya na ito, lagyan natin ng full boss nangyari yan. Kasi ikutin nyo lang po siya. Yan. Kailangan malambot lang po siyang umikot. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. So, ganun din, pag nalinis na natin, babalik na natin dun sa ating, sa mismong machine natin, sa ating unit mismo. Okay? Kita po ba? Okay. So, yan. Open lang natin lang yung front door natin. Yan. Tapos ito. Kabit muna natin to. Yung pinaka... yung extension ng ating primary cleaner. Okay. Tapos yan. Kabit na po natin yung ating drum unit. Okay. May gate lang naman siya so hindi po kayo mahirapan. Okay. Tapos sakat lang natin yung pinaka-lock. Tapos kabit natin yung ating waste toner box. Yan. So okay na po. Ganun na po siya. Ganun lang po kasimple kung paano natin lilinisan or papalitan yung ating drum and blade ng ating Konica Minolta Visual C360, 280 or 220 series po. Ganun lang siya. So next time po, mamaya meron po ulit. So titingnan natin kung ano yung ituturo pa natin. So abangan nyo na lang po yun. Doon po sa mga may ganitong modelo po na unit. So, kung meron kayong katanungan, pwede po kayo magtanong, mag-message po kayo kung ano pa yung problema na meron kayo at pwede nating bigyan ng ng kasagutan o solusyon sa inyong photocopier po. Lalong-lalo na po doon sa mga client namin na nakabili sa amin ng ganitong model po. Maraming salamat po. So, mamaya ulit magkita-kita po ulit tayo.